Actually, I do not have any intentions of making a comment on the issue of one of our colleagues and the issue in the events that have been happening or transpiring, Kasi pati rin sa sinasabi mong bashing, kaliwat kanan ng bashing naman eh, both fences, Kaya sa akin kasi, ang attitude ko, history has a way of catching up for the past. Ako, I'd rather not look at the past. I'd rather look forward. So looking forward dito, ang pinag-uusapan natin dito the next 3 years, kung ano ang magagawa mo para sa bansa in the next 3 years. Hindi yung nangyari kahapon. Ganun ang attitude ko eh. So, ang pinag-uusapan dito natin, makakatulong ba kami sa bansa natin o hindi? Makahagulo lang ba kami? Di ba? Ganun ang attitude ko eh. So I'd rather not talk about them, the past. I'd rather look forward and say that I am ready to serve. We have very good programs. We have a track record to back us up. And we have the experience to be able to deliver these programs well. That is definitely good for the country. Ganun yung attitude ko eh. Thank you, sir. Thank you. May karagdagang yes, Senator Ping. Nung unang-una kaming ipinakausap ni President Bongbong, dalawa kami ni Senate President Soto noon, as early as June 2023, if I'm not mistaken. Kinuusap kami kung sakali daw kaming tatakbo, baka pwedeng doon kami sa administration slate. At that time, I was reluctant. Not because ayoko, kundi reluctant ako kung tatakbo pa o hindi. But then, in the course of time, pag-aaralan ko, juxtapose ko yung ano ba yung mga advantages at saka disadvantages kung mag-administrate, kung sakaling tatakbo or mag-independent. Ako, independent candidate. But then, nakita ko naman yung alignment ng aking mga matagal na mga advocacies doon sa ginagawa ni Pangulong Bongbong. Particularly, pagdating sa budget, ibaba natin yung biyaya ng national budget sa mga local government units. At yun nga yung talagang ginagawa niya. In fact, nagpasa nga siya ng EO 82, hindi ba? Na kung saan pinapalakas niya yung mga regional development councils. At ginagawa naman niya. Kasi every time papasyal kami sa isang probinsya, naka-organize yung Regional Development Council at may meeting sila doon para malaman ano ba yung mga needs saka mga priorities ng mga malalayong lugar. At yun, talagang lapat na lapat sa advocacy ko yun dahil lagi ko nga kinu-question bakit kulang na kulang yung sa National Expenditure Program, yun ang gagaling sa ibaba, yung mga produkto o yung output ng mga local development councils. Pangalawa, narinig ko rin sa kanya digitalization. Yun din yung aking isa sa mga advocacies na ito yung makapagpabawas ng corruption kapag nag-fully digitalize tayo. Kaya nga, mainam na sana yung napiling bagong DICT Secretary talagang gagawin yung kanyang tungkulin para mapabilis yung pag-digitalize ng lahat ng government transactions, hindi lamang government to government, kung hindi privado to government. Kasi pagka, halimbawa sa customs, kung naka-online lang lahat ng application all the way sa pagbabayad ng tax sa land bank, palagi ko walang human intervention, ang laki na mababawa sa katiwalian. Now, yung anong epekto? Wala. Kasi kami, sabi nga ni Congressman Toby, yung aming campaign manager, kami naman magre-rely doon sa mga sarili naming track record at saka sarili naming plataforma. Siguro, yung mga tao naman, mas discerning, or can be discerning enough para kilatisin yung mga kandidato na hindi lamang yung mga magagaling mambash o magaling sa fake news ang kanila iboboto, kundi tingnan yung mga record mismo ng mga kandidato. At kami naman, masasabi ko, dahil matagal na rin kami magkakasama sa mga rallies, nagkakakwentuhan kami, may mga alignments yung aming mga gusto na gawin o itulak ng mga panukalang batas kung kami magkakasama-sama sa Senado. Kaya yun lang masasabi ko. Walang epekto. Thank you, sir. Sir, isa na lang po last na.
Sir, may ingay din kasi ngayon yung kay Senator Bato de la Rosa that he already expressed his intention to seek refuge in the Senate once the ICC warrant is issued. Bilang dating mga senador at future senador, may mga nagsasabi po kasi na bakit gagamitin yung Senado para pagtaguan ng isang senador na may criminal. Ang nasa saligang batas, ang alam ko, pagka yung Congress is in session, may legislative immunity, pero limitado. Pagka less than 6 years ang magiging penalty, pwede ka talagang mag-seek refuge at hindi ka pwedeng arestuhin kasi nga mayroong immunity. Pero kung mahigit 6 na taon ang parusa at wala naman session tulad ngayon, naka-recess, paano ka magsisik ng refuge sa Senate? Congress is not in session. So may limitasyon. So pwedeng gawin yon under the 2 conditions na sinabi ko kanina. Well, iba yung pahayag ng Senate President at siyempre Senate President, discarded niya yon, ano? Pero or yun ang kanyang opinion. But ako, ang kinukot ko lang, kung ano yung nakasaad sa batas na extent or yung extent ng aming ng legislative immunity ni Senator Bato de la Rosa if and when it comes to that. Thank you po. Good afternoon, Dido Matining of Abante. Senator Tolentino, nabanggit niyo before na maglo-lawyer kay Senator De La Rosa sa ICC. So itutuloy po ba ninyo ito or hindi na? Nabanggit ko yan, 2 taon, 3 taon nakaraan. Pero may mga lumabas na statements last year na di umano, parang pinalitan na ako ni Senator Bato. Parang ang kinuha na niyang abogado ay si Attorney Harry Roque. Although sa pangyayari ngayon, ay hindi pa rin kami uli nagkakausap kahit sa text ni Senator De La Rosa. Subalit, kung siya ay kukuha ng personal kong legal advice, nananatili naman bukas po yung aking cellphone sa kanyang tawag. Pero wala pa ho ako natatawag kahit isang segundo sa kanya simula po nang mangyari yung March 11. Maraming salamat. Another question. Denied po yung request ng Philippines sa extradition ni Congressman Teves. So may impact po ito sa charges against him considering maraming nag-file ng case sa kanya. So may remedy ba ang gobyerno pa para mapabalik si Congressman Teves? Siguro si SOJ na ang kausapin natin. Sila yung nag-file ng appeal doon sa Timor-Leste kung paano yon. So, mag-usap siguro ang DOJ at saka ang DFA kung paano po yan. Hindi natin ma-invoke yung mga ASEAN treaties natin. So, hayaan muna natin sila. Evolving news, breaking news pa ata yan. So, hayaan natin ang DOJ na mag-take na necessary steps. Katulong po ang Department of Foreign Affairs. Thank you. Next reporter, please. Sir, good afternoon. Ron Kalunsod, sir, of Kyodo News, Japanese news agency. After the ratification of the RAA last year, our government had wrapped up negotiations for VFA with New Zealand and Canada. So as members, aspiring members of the Senate, which ratifies treaties and VFAs, how do you view this growing number of VFAs with foreign countries? And right now, actually, I think we're talking with French also. Thank you, sir. Tama po yun. Hindi lang French. Dagdag mo na yung nakapila rin ng Germany. So, nagpapatunay na ito na yung posisyon ng Pilipinas patungkol po sa mga challenges natin ngayon involving the international law of the sea ay tama. Tama din po yung posisyon ni Presidente BBM na ang ating engagement should be multilateral approach, hindi yung isang bansa lang. So, ito po ay nagpapatunay na maraming kumikilala sa tamang posisyon ng Pilipinas vis-a-vis our claims doon sa West Philippine Sea at yung pagkapanalo natin sa 2016 arbitral ruling sa The Hague. So, ito po ay nagpapatibay lalo sa ating ninanais. Thank you. Meron pa po bang karagdagang kasagutan ng ating mga senatorial candidates? All right. If none, we move on to the next reporter.
Hi, good afternoon po. I'm Mela Las Moras from PTV. Alam ko po na-discuss na to sa mga nauna nating mga press con, pero just to highlight or baka po may additional views pa tayo about fake news. Kasi today, dininig sa House Tri-Committee itong ang issue ng fake news at sabi nga niya, Tricom co-chair Johnny Pimentel, hindi na biro yung fake news, sagad na at wala nang sinasanto. And even PCO Secretary Jay Ruiz, sinabi nga niya na it's a national security concern. Hindi lang yung fake news, pati yung deep fakes na kung saan pinapalitan yung mukha ng mga tao. Kayo po ba, do you agree na mas lumalala yung fake news ngayon, lalo na nga after nung sa gitna ng issue sa ICC? At baka may mga additional measures po kayo may sasuggest para talagang matugunan po itong isyong ito? Yes, that is my top 10. Kasama sa top 10 ko yun, anti-fake news law dapat and anti-fake content. Hindi lang fake news, kundi pati fake content. Ito, hindi naman plugging, Pero I think the editorial of the Philippine Inquirer today is very good. Excellent. It addresses that particular problem. And I'm ready for the bill to be filed. God permitting, if we make it back to the Senate, that is one of the first bills that I will file. Anti-fake news and anti-fake content. And penalties for those who produce those fake news. Yes, Or Senator. the advocacy of Senator Soto. Alam niyo naman, nabiktima rin ako nung first week of March. Di umano, namaril daw ako. Hindi ko na maintindihan kung saan nanggaling yung balitang yon, pero nag-apologize naman yung isang news organization sa live TV. Patay pa yung binaril ko. Buhay yung dalawa. May mga ganun talaga, pero nakakalungkot din. So I support any initiative that would really ferret out the truth, exercise responsible journalism without diminishing freedom of expression and of the press. Salamat. Go ahead, sir. Yung dapat ho, suportahan natin lahat na there should be a law regarding fake news and fake content. Hindi lang po ang gobyerno ang biktima niyan. Every individual nagiging biktima po niyan. Sa office namin, sa action center namin, every day may nagrereklamo na yung kapitbahay niya, may pinost na kung ano-ano pinagsasabi tungkol sa kanya o tungkol sa pamilya niya. Then the next day, iba na naman. Yung nag-fake news pa o naglagay ng fake content, ay yun ang totoong. Ika nga, may utang, binaligtad pa. So I believe lahat tayo magiging biktima niyan one of these days. Pag hindi ho natin ika nga bantayan yan, we have to have a law. Otherwise, you, me, all of us, magiging biktima po ng fake news and fake content. At sang-ayon po ako at dapat isang malala at mabigat na parusa yung mga nagpapakalat, pati mga nagpapakalat ng mga fake news at fake content. Alam mo na fake content, minsan di mo kilala. I-share mo lang. Ang reason mo shinare ko lang naman ho . It is your responsibility to check and double check. Kailangan ho tayo may batas din doon na pati yung nagsishare na yan, sasabit din. Kasi parang kinukondon mo, alam mo na fake. Karamihan ho niyan, yung sinasabi ko, hindi ho lang gobyerno, individual person ho, tatamaan ho tayong lahat yan. Magiging biktima po tayo. So we have to support this law. Lahat po tayo, pati po ang individual persons, kailangan suportahan po ito para matuldukan na po ito, hindi na po lumawig pa ang problema na ito. Mayor Abby? I think more than just the legislation, ang importante din sa atin, sa aming lahat, is the frustration of catching yung mga tao na gumagawa ng fake news, fake information. Kasi kaya naman matapang yung mga tao na nagkakalat ng fake news dahil sa kanila, hindi naman ako mahuhuli . So, matagal bago nila ako mahuli o merong madaling ma-deny o hindi madaling i-trace sa akin or baka nga ang mas malupit baka nga wala pa yan sa Pilipinas. So it's not just the legislation but it's also the enforcement.
So siguro kailangan natin pagtibayin yung kapulisan on how will they trace these fake content makers and talagang kumbaga sa hulihin sila kung yung mga nasa-scam nga ng pera hindi natin mahanap. Ano pa yung gumagawa ng fake news? Yung mga taong nawalan ng pera dahil na-scam sila, yung mga love scam, hindi pa rin natin mahuli. What more yung gumagawa ng fake news? So, ang sa akin, enforcement, makahuli tayo, makasample tayo para mapakita sa lahat ng tao na, hey, we mean business. Kailangan tayong umayos. Yun yung kailangan natin ipakita. Thank you. Yes, Attorney. Nung ako'y umalis bilang DILG Secretary, there was a time na ang biggest crime natin was theft. Historically, is theft. But it was overtaken by cybercrimes. And there was even a time that I have to call up our head of Public Information Office, she's now General Jean, na may lumalabas na fake news na may holdapan daw sa Quezon City na nangyari 7 years ago na kumakalat, no? So ang gagawin nila, ito fake, ito yung totoo. You see? Even the police has to upload this in their own Facebook page, no? Ganun na ka-worse. Before, ang ano nito ay sa Camp Crame, no? But right now, what is important, ibaba hanggang sa level ng bawat city, bawat munisipyo, yung technological expertise nito. Ang problema natin ngayon is that yung unit na ito, mga police, so dapat magkaroon ng non-uniformed personnel na i-train ng gusto at i-update sa technology. No? So if ever, talagang dapat pondohan ito para yung response hindi lamang sa krame hanggang doon sa pinakababa. Actually, ginagawa na rin yan, inuunti-unti, pero ang hirap ibiglain lahat ito. No? It should be a continuing development program na pwedeng pondohan ng gusto po ito. And definitely, it is right. Ngayon nangyayari that the laws are catching up with technology. Yun ang nangyayari eh. Sa bilis ng teknolohiya, our laws must catch up with them. And I also agree with, of course, my colleagues about new legislations regarding this. Opo, sorry, habol na lang po isa. Kasi bago po itong campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, si Pangulong Marcos in-inspection din yung subsection 3 ng CALAX. And bukod naman doon, isa po kasi sa mga landmark project ng administration ng 32.15 kilometers Bataan-Cavite Interlink Bridge na lubos ding mapapakinabangan ng mga taga-Cavite and the nearby provinces kung sakaling magagawa na. So, kaya lang may mga konting delay dito. Kayo po ba sa Alyansa, kapag tayo pinalad, paano kaya natin may ensure yung timely completion itong Bataan-Cavite Interlink Bridge at ma-maximize yung benefits ito sa Caviteños kapag kayo ay nanalo na yung mga ganitong project na tulad nito na talagang ipatutupad, mababawasan yung delay, hindi magkakaroon ng mga problema at mapapakinabangan agad ng ating mga kababayan? Ako sa tingin ko, siguraduhin na yung budget para dyan, wag makalikot. No? Yung wag ma-amend o wag mabawasan, wag mailipat. No? Yung siguro magagawa namin, magkakaisa kami dyan kasi flagship project yan ng nakarampayatang administration, di ba? Na itutuloy ngayon ni President Bongbong. So, alam ko, multi-year yan, hindi yan makukuha ng isang budget year. So dapat bantayan din na kung ano man yung naka-appropriate as per National Expenditure Program, masunod sa ipapasang General Appropriations Bill. Sangayon ako dyan, sususugan namin yan, suportahan ng alyansa. Pag mga flagship, dapat may pondo, di ba? Nasa program. Problema kasi, nagiging unprogrammed flagship project, then walang budget, parang nakakaloko, di ba? Tapos makikita mo, napupunta lang sa flood control, pagkatapos binabaha tayo. Waste of money. So, I guess, if we're lucky, all 12 of us, not on our watch. I will say that, not on my watch. Thank you.